Nga namang fake news itong balita ni Marcos Jr. na nahuli daw si Zaldico. Kasi siya lang ang nagbabalita nito eh. Sabi kasi ni John Vic Remulla, ito yung sabi niya. Ang last sighting niya is sa Italy 3 weeks ago. Nakiusap ang ating DFA na siya ay wanted at he's being held in detention hanggang ma-process ang kanyang mga papers. Paglalaban Nakiusap daw yung DFA. Nakiusap ang DFA. Ito, 2 days ago niyang sinabi, April 17. Pero the same date, ang sabi ng DFA, sabi niya, DFA has no information yet on Zaldico's arrest. Sabi niya dito, the Department of Foreign Affairs said it has yet to obtain information regarding the reported arrest of former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico in Prague. Wala daw silang information regarding Zaldico. We have no information for now. 2 days ago, same 2 days ago na sinabi ni Remulla na nakikiusap daw yung DFA sa Prague kasi wanted daw. We will provide an update as soon as the information becomes available. Thank you, DFA told the media Thursday evening. So, di ba nakakatawa? Kasi hindi magkatugma yung sinabi ni Remulla at ni Marcos Jr. dito sa take note, sino ba yung counterpart ng government natin sa ibang bansa? DFA. Talagang meron, anong petsa na ngayon? 19 na ngayon, 2 days na yung nakararaan. Wala pang information. Kaya nga, tama itong sinabi ni Attorney Harry Roque. Tiwala ang ilang kaalyado ni VP Sara na atat lang umano si PBBM na pulbusin ang katotohanan sa flood control scandal. Kaya inanunsyo ang pagkakadakip kay Zaldico. Totoo daw bang nahuli ang dating mababatas o sadyang scripted lang? Fake news daw ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli sa Prague, Czech Republic, si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Fake news. Hindi niya lang basta sinabing fake news kasi ang ginawa niya, paano niya nalaman na fake news? Ito, tingnan natin. Sa Prague. Hindi ko nga maintindihan, ko sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Eh di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizalde ko. Sumagot sila, wala. Kaya Tinawagan daw niya. kumpirmado po, hindi na aresto si Zaldico sa Prague. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala sa tamang pag Di bale, binalita rin ng mainstream media yung sinabi mo, Attorney Harry Roque, na fake news. iisip dahil siya ay bangag. Pero ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidenteng ito na siya pa ang mag-aanunsyo di umano na naaresto na si Zaldico? Ang kanyang pag-aanunsyo pa nga para bagang may kinalaman ng administrasyon niya sa pag-aresto kay Zaldico. Yung pala, Wala. dahil lamang sa illegal entry sa Czech Republic dahil wala na nga siyang valid na passport dahil na-revoke na ng Sandigan Bayan ang kanyang passport. So bakit presidente pa kinakailangan mag-anunsyo? Kaya nga. Well, obviously, kasi gigil na gigil siya kay Zaldico. Tapos yun yung sabi ni Remulla, nakikipag-ugnayan daw yung DFA sa Prague. Pero kung nakikipag-ugnayan ang DFA sa Prague, paano nalaman ni Marcos Jr. yung ganong balita? Kasi after sabi ni Remulla yun, anong sabi ng DFA? Wala kaming information about that. So, yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na tumawag siya, inalam natin kung totoo ba pwede bang tumawag ang sa immigration police. Ayan ang sabi, yes, you can contact the Czech foreign police in Prague to inquire about detained person. Ayan yung number, Although may mga key considerations yan, information of privacy, ayan, depende kung legal representatives or family members. Hindi natin alam, baka tumawag din yung pamilya o yung abogado, ayan, consular assistance, detainee right, ayan. So, may posibilidad na totoo ngang tumawag si Attorney Harry Roque doon at inalam at pwedeng out of curiosity, sinabi din naman ng police or immigration police. Ngayon, ang sinasabi ni Remulla na 1 to 3 natin ang weeks karapatan ka ng Pilipino.
mapapauwi na raw itong si si Remulla Zaldico adds Ko may be back in the Philippines within the next 3 weeks. within Upon arrival in the Philippines, turnover siya sa PNP. within 3 weeks daw. Pero may nagsabi, ito ang nagsabi pa ito, mga international lawyer ito, sabi nila, hindi daw ganun kadali. Taliwas sa 1 to 3 weeks na timeline ng gobyerno, posible raw na matagalan pa ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas, ayon sa isang international law expert. Pinuna rin ng abogado kung bakit wala umanong detalye kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Wala, di ba? Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Maaring hindi lang 2 o 3 linggo ang hihintayin bago may uwi sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico mula sa Czech Republic. Sabi ng international law expert na si Melissa Laho sa panayam ng point of order ng Abante, dahil ito sa karapatan ni Ko na humingi ng asylum. The usual ground for an asylum is hindi yung tinatawag in international law na non-refoulement, meaning hindi pwede yung isang tao na naghihingi ng asylum ibalik dun sa country where he faces the threat of judicial or extrajudicial killing. Maaari rin anyang ibalik ng Czech authorities sa Portugal si Ko sa halip na sa Pilipinas. Una nang napabalitang may golden visa si Ko na inisyu ng Portugal. Yung Czech Republic, Sino nagsabi nun? Di ba si Remulla din? di naman merong discretion kung ibabalik niya sa Portugal given na meron siyang golden visa. Kasi ang rule is kung sino yung EU country nag-issue ng travel documentation, meaning visa, siya yung may discretion when it comes to asylum applications. Posible din naman na niyang harangin ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang asylum na hihilingin ni Ko sa paggigiit na isa siya sa mga may malaking pananagutan sa pinakamalaking corruption case sa Pilipinas. Pero mangangahulugan lang ito ng mas mahaba pang legal na proseso mas mahaba pa. Ba- Ano sabi ni Remulla? Prado siya, 1 to 3. bago maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Ano man ang decision ng Czech Republic, meron siyang appeal. Unless hindi na talaga siya mag-appeal, mag-ano na lang talaga siya, mag-decide na bumalik. Palaisipan naman para kay Laho kung bakit hanggang ngayon wala pang konkretong detalye ang gobyerno ng Pilipinas kay Ko. Wala. Mismo yan international law yan international lawyer. Yan ang sabi. Bakit walang information? Maalala ninyo, ulitin ko nung panahon ni Alice Guo, may information tayo. Ayan The house where may ebidensya pa. Go was hiding, 4 men were seen guarding the area, but was finally cornered. Alhamdulillah is an expression of relief that the subject of the Philippine manhunt has been found without incident. Go asked permission if she can change her clothes, but the police denied her request. Yan kay Alice Guo, may information tayong nakuha, may video tayong nakuha. Kay Congressman Arnie Teves, meron din. This is the drone footage of the Timor-Leste government police entering Topgolf driving range and bar in the city of Dili. Former Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves, who was wearing a white shirt, was practicing his golf swing when he was approached by the authorities. He raised his arms and was escorted to a police vehicle. Operatives of the National Bureau of Investigation monitored his arrest. So dito, naniniwala kami kasi may nakita kaming video. May information na talagang information from the Timor-Leste government. Ganon din kay Alice Guo from the Indonesian government. So nakapagtataka dito, mismong DFA nagsabi, has no information yet on Zaldico's arrest. Pero sabi ni fake news peddler, nahuli na raw siya. Saan niya nakuha yan? Kundi chismis lang. Mismo sabi nila, bakit walang information? Dapat anyang ginawa ng Embahada ng Pilipinas sa Czech Republic ay maghain ng consular notification para hingin ang detalye sa otoridad ng bansang may kustodiya kay Ko. Wala na nga daw siyang information Paano sila magbibigay? Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na pinuntahan na ng police attaché ng Pilipinas si Ko sa kanyang detention doon. Diba? Sinungaling. Pero hanggang ngayon,
wala pang inilalabas na larawan ni Ko matapos siyang ilagay sa kustodiya ng Czech authorities. Para sa Agenda Wala. Sabi niya, hindi, ano lang yan eh. Baka naman DDS yung international lawyer na yan. Eto, iba naman. Ganun din ang sabi. Maiuwi ng Pilipinas si Resign. Posible raw matagalan pa bago maiuwi ng Pilipinas si Resign Congressman Zaldico ayon sa isang international law expert. Posible rin daw kasing magpasaklolo ito sa Czech government. Itinanggi ni Attorney Roy Rondain, ang abogado ng pugante at dating mambabatas na si Zaldico, na may impormasyon siya sa pagkakaaresto nito sa Czech Republic. Hindi raw kasi niya nakakausap ang pamilyang Ko. Matatandaang ito rin ang sagot ni Rondain nang matanong siya kung may ideya siya sa paglalabas ng video series ng mga testimonya ni Ko laban sa mga opisyal ng gobyerno. Dito isiniwalat ni Ko ang umano'y nalalaman niya tungkol sa allocations na hinihingi ng mga opisyal mula sa government fund. Wala pang panibagong update mula sa gobyerno ang status ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech authorities para mapauwi si Ko sa Pilipinas. Pero anong legal procedures nga ba ang pwedeng tahakin ng bansa? Ayon kay Attorney Rodel Taton, international law expert ng San Sebastian College, Recolectos, Iba yan Iba yan. Expert na yan dahil wala pang extradition treaty ang bansa, nandyan ang deportation na mapapadali depende sa existing cooperation agreements ng Pilipinas at Czech Republic. Dahil in violation of Czech immigration law si Ko, pwede raw itong litisin dahil dito at deportation pa rin ang kahahantungan ng dating kongresista. Nakadepende raw sa bansa kung saan nahuli ang isang pugante, ang haba o ikli ng deportation proceedings, pero sa tingin ni Taton, aabutin ng buwan ang pagpapauwi kay Ko. Bibigyan pa raw kasi si Ko ng palugit na nasa 15 days para magsumite ng kanyang response kung isa sa ilalim na sa deportation. Isa ring hindi malayong posibilidad ay ang application for asylum gaya ng ginawa ni dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque. And he can raise that there is a well-founded fear on his life and also on the basis of his political opinion, and that he would pray for his non-return to the Philippines, because in cases of asylum seekers and refugee applications under the status determination procedures, the person who is applying for that may not be returned, no? So he cannot be expelled from the local state where he was arrested. Maliwanag ni Taton, maraming tanong ang pwedeng lumutang kung mag-a-apply for asylum si Ko dahil pwede nitong sabihin na pinupuntirya siya ng administrasyon para sa mga dating niyang pahayag kaugnay ng budget anomaly sa 2025 appropriations. Pero tila mahihirapan din daw ang kampo ni Ko na idebate ang argumentong ito dahil ang high-profile case ng kanyang pagkakadakip ay nag-uugat sa mga kasong nakasampa laban sa kanya. On the part of the government, it may be very clear that this is not a case of persecution. Rather, this is a case of prosecution for violations of graft and malversation laws in the Philippines. Ang asylum option na ito, Rico, pwedeng maging dahilan para maantala ang deportation niya dahil pending the application for asylum, suspension ng deportation ng epekto nito habang lumalakad ang kanyang kaso para labanan ng deportation request ng kanyang country of origin. Kung ito ang tatahakin ni Ko, sa palagay ni Attorney Taton, receptive ang European Union na kinabibilangan ng Czech Republic pagdating sa usapin ng human rights at respeto sa mga nag-a-apply for asylum. Pero muli, dahil paglabag sa immigration laws ang pagsubok ni Ko na mag-cross ng border, administrative case lang ito at madaling umusad sa deportation. Nilinaw naman ng National Bureau of Investigation na walang kaugnayan ang red notice ng International Criminal Police or Pati yung red notice, walang kaugnayan. Pero anong yung pinagyabang nila, pati si Ate Claire, anong sabi niya? Patunay lamang ito na nagtatrabaho ang ating gobyerno. Organization o Interpol sa pagkaaresto kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Ayon sa NBI, inaresto si Ko dahil sa paglabag sa immigration laws. Handa naman daw ang ahensya sakaling may kautusan na para pabalikin sa Panay kayo fake news. House with
Kahit pa nakadetain sa Czech Republic si dating Ako Bicol Representative Zaldico, hindi nangangahulugang maiuuwi agad siya sa Pilipinas para paharapin sa mga kaso kaugnay ng flood control Kaya sabi ni Remulla, 1 to 3 weeks. scandal. Ayon yan sa international law PhD holder mula University of Hong Kong na si Attorney Melissa Loha. Kung totoo kasi ang matagal ng hinala ng gobyerno na may European passport si Ko, ang magagawa lang anya ng Pilipinas ay makiusap na ibalik si Ko sa Pilipinas sa pamamagitan ng deportation na maaring iapila ni Ko. 15 days to do that. And Fake news, fake news. Walang information ng DFA. So ano tong sinasabi niya na nahuli hanggang ngayon, walang information ng DFA. So si Attorney Harry Roque tumawag daw sa Immigration Police ng Czech o Prague, wala raw ganong Zaldico doon sa kanila. So, number one fake news peddler natin, walang iba kundi yung mismo presidente.